Yao Auto Ace Fam. Kung plano mong bumili ng Honda ADV 160 ngayong 2026, malamang ito ang tanong mo. Road sync ba o non-road sync na lang? Magkaiba ang presyo, magkaiba ang tech, pero pareho ang makina. So ang tanong, sulit ba talaga yung upgrade o pwede nang isave ang pera? Let's go! Unahin natin kung ano ang pinagkaiba nila. Ang Honda ADV 160 non-road sync, may LCD digital display, may USB charger, may traction control, may front ABS, at ang parehong 157cc ESP Plus engine na kilala sa pagiging smooth, matipid, at reliable. Sa madaling salita, kompleto na siya, walang kulang para sa daily riding. Ngayon, punta tayo sa Road Sync version. Ang Honda ADV 160 Road Sync ay may 5-inch TFT display, may Bluetooth connectivity, at may Honda Road Sync app. Ibig sabihin, pwede kang mag-navigation, makatanggap ng calls, makinig ng music, at makita ang notifications direkta sa screen ng motor. May USB Type-C charger, mas premium ang cockpit, at mas modern ang feel habang nagda-drive. Ang non-road sync ABS ay nasa humigit kumulang 167,000 pesos, habang ang road sync version ay nasa halos 175,000 pesos. So roughly, may 7,000 hanggang 8,000 pesos kang dinadagdag para sa TFT display at road sync features. Ang tanong, worth it ba yon? Kung ikaw ay mahilig sa long rides, umaasa sa Google Maps o Waze, at gusto mo ng mas malinis at mas safe na navigation setup, then yes, sulit ang road sync upgrade. Wow! Hindi mo na kailangang silipin ang phone mo, mas focused ka sa daan, at mas premium ang riding experience. Pero kung ikaw naman ay pang daily commute lang, bahay trabaho, bahay school, at bihira mag long ride, dito papasok ang practical choice. Kasi sa performance, pareho lang sila. Pareho ang makina, pareho ang hatak, pareho ang fuel consumption, at pareho rin ang comfort. Ang binabayaran mo sa road sync ay convenience, tech, at aesthetics, hindi dagdag sa lakas. Kung gusto mo ng future-ready scooter, mahilig ka sa tech, at gusto mo ng premium dashboard experience, the ADV 160 Road Sync is worth the extra money. Pero kung ang hanap mo ay same performance, mas mababang presyo, at walang unnecessary extras, ang ADV 160 non-road sync ay sobrang sulit na. Hindi required ang road sync, pero hindi rin siya gimmick. Depende lahat sa riding style mo at kung paano mo ginagamit ang motor mo araw-araw. Auto Ace Fam, ikaw, road sync ba o non-road sync sapat na? Kung nakatulong ang comparison na to sa decision mo, please like, subscribe, at ishare mo rin sa kaibigan mong nag-iisip bumili. Ride safe, ride smart. Thanks for watching.